The Lord is good always because Jesus always take good care of us. Jesus is faithful. Jesus will shine in our lives on a daily basis. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa iyong kabutihan at katapatan. Maningning na umaga, sobrang ganda ng sikat ng araw. Okay? Sa iyo lahat ng papuri, Lord Jesus. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat, no? Sa ating mga pinagpala na ng Panginoong Jesus. Magandang morning. Now, direct to the point. So, kunin ang mga Bibles natin. Tayo po ay magbasa, no? Babasahin natin sa Daniel chapter 12 verses 1 hanggang 4. So, meron tayong 4 na verses lang. Hindi naman po ganun kalahaba, no? Tingnan lang po natin. Okay? Sasalin po ng ano ba tong salin na to? Teka lang po. Ano bang salin to? Sandali lang po. Hindi ko alam ang salin nitong Bible ko eh. Ano ba to? Okay. Wait. Okay. Ito po ay salin ng New American Standard Bible. Yun. NASB. NASB po siya. Ayan. NASB nakalagay. Oh. So, ayan po siya. Daniel chapter 12 verses 1 to 5. Okay? Now, at that time, Michael, the great prince who stands guard over the sons of your people, will arise. And there will be a time of distress, such as never occurred since there was a nation until that time. Alam naman na po natin, ano yung time of distress na binabanggit din eh? Ito po ay yung Great Tribulation. May distress, buong 7 years po yan. Yung first half, sabi nila, tribulation. Tapos, pareho din naman po yan eh. And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time. And at that time, your people, everyone who is found written in the book, will be rescued. Wow, maganda. I-rescue. Dito po sila maliligtas, no? Your people, talking to the Israelites, no? Sila ay maliligtas. Ibig sabihin, pagkatapos nung 7 taong singkad ng tribulation, doon sila maliligtas. I-rescue po sila doon ni Lord Jesus. Alam naman po natin yan, di ba? So, tignan po natin susunod. Wag kayong pansinin yung asong maingay. Many of those who sleep in the dust of the ground will awake. Ito yung resurrection. This to everlasting life. Okay? But the others to disgrace and everlasting contempt. So, meron tayong sheep and goats na tinatawag na alam natin na formal or should I say, kaugalian o traditional na paraan na tinitignan natin yung araw ng paghuhukom. No? Ito po, nakikita ko ito na yung white throne judgment. Para po sa akin, this is the white throne judgment na. No? Dahil ito na po yung tinatawag na talagang ultimately, ayan na po yun. No? Makikita po talaga dito. Pero pwede rin naman yung paghiwalay, yung mga papasok sa 1,000 year, o sa hindi. Pwede rin naman po ganun. Pero, depende. Pero, ang importante, nandun po talaga yung paghiwalay niya sa goats, tsaka sa sheep. No? Kung tinanggap po si Jesus, you are a sheep already. Kasi ang pamantayan natin, yung ginawa ni Kristo lang sa cross. Hindi yung gawa mo. Kaya tignan niyo yung mga Kristiyanong naniniwala na yung gawa nila, ililigtas sila. Sila yung Kristiyanong masakit magsalita. Mga mayabang, no? Mga mayabang, mga palalo. Puro husga ang ginagawa. Husga dito, husga doon. Okay? Mali ang turo ni ganitong pastor. Mali ang turo ni pastor na ganon. Lumalabas, sila lang ang tama. Pag hindi nila kasama, mali na. Diba? Yung mga ibang kapatid natin sa Panginoon na mananampalataya ni Jesus, ganyan din po sila. Kaya lang, tayo mga under grace, tayo na po yung umunawa. Dahil ganun po talaga sila. Okay? So, tignan po natin mabuti. Susunod po rito. Those who have insight will shine brightly like the brightness of the expanse of heaven. And those who lead the many to righteousness like the stars forever and ever. Alam niyo itong verse 3, pinag-aaralan ko kanina. Sa tingin ko ito yung mga nag-share ng good news. Tingnan nyo, those who have insight will shine brightly like the brightness of the expanse of heaven. Pagdating po ng tribulation, meron po mga magiging believers. Ang tawag doon mga tribulational saints, no? Tribulation saints. Sila po doon magniningning po sila kasi regardless ng ginagawa ng Antikristo sa kanila, pinapatugis, patuloy sila. Alam nila yung purpose nila.
makapagdala ng mga maliligtas sa Panginoong Hesukristo. Kasi during that time, iba na po ang paraan ng salvation. Talagang, you know what? Talagang, syempre, tapos na po yung church age. Alam naman po natin na ayun na po yung believe in Jesus, and then, syempre, sa'yo, sa sarili mo, siya yung dugo mo. Dugo mo na kasi hindi ka naman nagpaligtas sa Panginoon nitong church age dahil nireject mo yung tanging paraan para maligtas nitong church age. Pinakamasarap pong maligtas ngayong church age, ha? Kung titignan yung mabuti. Ganda pong maligtas ngayon, pero nakapagtataka rin, nakamamangha. Maraming taon tumatanggi sa gospel nitong church age. Dahil hindi nila alam yung kahihinatnan nila. Alam nyo, pag dumating na po yung rapture, magsisi man sila magsisi. Makikinig na kami, evangelize na kami, wala na po talaga. Talagang, well, maniwala kay Jesus, syempre, andun na, pero dugo mo na talaga ang shed. Kasi, yan ang, talagang gano'n na po talaga, no? Kaya tingnan nyo yung 3. Gusto ko itong 3. Those who have insight will shine brightly. Insight means, mga kaalaman sa Bible. Kasi doon nila malalaman yung katotohanan ng Bible. Medyo parang huli ba o hindi? Well, sa Panginoon wala pong huli. At least nakaalam po sila, no? Those who have insight will shine brightly like that brightness of the expanse of heaven. And those who lead the many to righteousness like the stars forever and ever. Okay? So, actually, pwede mo rin itong i-apply sa panahon natin ngayon, church age. Mas maganda pag i-apply mo to sa panahon nating church age. Kasi, tignan mo those who have insight, marami ngayon may insight ng grace, will shine brightly like the brightness of the expanse of heaven. Although context yan talaga sa tribulation, pero pwede mong i-apply din naman ngayon sa panahon natin, no? And those who lead the many to righteousness. Pag ikaw ay isang tao ngayon, nakapagdala ka ng maraming tao kay Kristo, sa biyaya ni Kristo, napakaganda nun, Like the stars forever and ever, nagsha-shine ka. No? Dahil ang Panginoon talaga napakamatapat sa kanyang pangako. Okay, may sinabi siya kay Daniel, Makikita natin dito kung anong panahon na ito. Tingnan mo dito sa 4. Pinakahuling talata natin for today. But as for you, Daniel, conceal these words and seal up the book until the end of time. Many will go back and forth. Knowledge will increase. Yung AI ngayon, ako talagang yan ang masasabi ko. It increased a lot. 20 years ago, may nangaral po nito, medyo bata pa kami noon, ang sabi niya, Baptist po siya, ang sabi niya, ang pangaral niya, tama naman din. Tignan niyo po ngayon, sabi niya, meron tayong mga DVD, may mga CD na tayo, dati wala yan, kanya. Nag-knowledge na, nag-increase na ang knowledge. Ngayon, meron na tayong mga, sabi niya, meron na rin mga ngayon, meron na tayong mga high-tech na gadget, yung mga nilalaro, mga Game Boy, mga ganyan, yung sabi niya no? Pero syempre, nandun yung mga sasakyan, binanggit din niya. Pero ang technology during that time, meron mga CD, tapos may mga cellphones, yung dikipad pa lang, dikipad pa lang ang cellphones noon, Yan, may mga cellphones na tayo, kanya. Nakakapag-text na tayo, text pa lang noon kasi, I think, I heard this message na sinabi ng Baptist, 2006. Di ba? Although may mga colored ng cellphone noon, di ba? Pero text pa lang ang ginagamit. Yun, sabi niya. Ngayon, picturean mo yung kaibigan mo. Pwede mong ipadala yung picture niya kanya doon sa isang may camera din yung cellphone, sabi niya. Pero wala pa noon yung mga smartphones na kung anong meron tayo ngayon. Kaya, mas masarap pong i-preach ito ngayon than from 20 years ago. Pero syempre, 20 years ago, ayun yung technology nila. Okay? Again, but as for you, Daniel, conceal these words and seal up the book until the end of time. Many will go back and forth and knowledge will increase. At patuloy na nag-i-increase ang knowledge. But I'm praying, habang hindi pa dumarating ang rapture, mag-increase ang knowledge natin sa biyaya ni Jesucristo through subscribing sa Daily Good Vibes. Dahil dito sa Daily Good Vibes, si Jesus lang ang bida at wala na pong iba. Subscribe na kayo kung hindi pa kayo mga ka-good vibes, maging ka-good vibes na. Be a good viber, okay? Maging good viber sana kayong lahat. No? Bawat araw, we are anticipating that this is the day that the Lord has made, meaning rapture na. God bless atin lahat.